Mahigit 130 pamilya mula sa isang barangay sa Maitum sa lalawigan ng Sarangani ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Ito ay dahil sa takot na maipit sa sagupaan sa pagitan ng Tibuli at armadong grupo. Ayon sa commanding officer ng 73rd Infantry Battalion ng Philippine Army na si Lieutenant Colonel Adolfo Espuelas Jr., ang gulo ay naganap kaninang umaga sa barangay Tuanadatu. Dagdag pa nito, ilang ulat ang kanilang natanggap na ilang miyembro ng armadong grupo ang namatay ngunit hindi pa nila matukoy sa ngayon ng eksaktong bilang ng mga namatay at nasugatan. Sa ngayon ay nakabantay na ang mga sundalo sa naturang lugar, partikular na sa barangay Upo kung saan lumikas ang mga residente. Samantala, 3 katao ang sugatan sa pagsabog ng isang bomba sa tabing lansangan malapit sa isang himpilan ng pulisya sa bayan ng Sharif Agua, Maguindanao. Ayon sa report, ang mga nasugatan ay isang security officer at 2 sibilyan. Ang 3 ay patungo sa palengke sakay ng isang bihikulo ng pulisya nang maganap ang pagsabog ganap na alas 6 ng umaga. Sinabi ni Maguindanao Police Director Marcelo Pintac na posibleng miyembro ng rebeldeng grupo Bangsa Islamic Freedom Fighters ang natinamumunuan ni Ameril Umrakato ang nasa likod ng pambabomba. Sa ilalim sa 2 araw na Communications Planning Workshop on Disaster Risk Reduction and Management ang mga Public Information Officer at mga miyembro ng media sa Western Visayas. Ayon kay Western Visayas DRRMC Chair Rosario Cabrera, ang layunin ng workshop ay upang turuan ang mga PIOs at media kaugnay ng pagbibigay ng impormasyon sa publiko tuwing may kalamidad. Mahalaga umano ang kanilang ginagampanang tungkulin dahil makakatulong sila upang makapagbigay alam ang mga dapat gawin sa oras ng kalamidad. Ang workshop ay isasagawa ngayong araw at matapos bukas. Kabilang sa mga tagapagsalita ng naturang aktibidad ay mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.